Ito mga ka-rider, susubukan natin itong Honda Beat FI version 2 sa akyatan. Galing tayo sa Santa Cruz. Hindi lang tayo nag-video kanina, dito na lang tayo mag-video dahil sa akyatan naman yung tutorial natin ngayon mga ka-rider. Itong Honda Beat pala natin mga ka-rider ay nung binili natin ay maganda naman siya. Okay naman yung kanyang takbo. Na test drive pa nga natin siya noon. Okay naman. Pero makalipas ng 2 araw, pumugak-tugak na mga ka-rider yung motor natin na Honda Beat. Pero nung pangalawang araw, simula na inuwi natin ay nagbago na yung kanyang andar mga ka-rider. Pumugak-tugak na siya. Ganun talaga yung issue ng Honda Beat. Ang ginawa ko dito mga ka-rider, nag-reset muna ako ng ECU. Akala ko ay hindi lang na-reset siguro, baka may error lang, kaya ganun yung nangyari. Pero pag nakatapos kong na-reset, ganun pa rin mga ka-rider, walang pinagbago. Pumugak-pugak pa rin siya, hindi siya makatakbo. Seriously, what the fuck? Maandar naman pero hindi tumakbo. Parang nawawalan ng gasolina. Ganon yung nararamdaman ko noon mga ka-rider sa Beat na ito. Bagong bili pa lamang, pero yun na ang nangyari. Pagkatapos ko ni-reset mga ka-rider, nag-decide ako na hugutin ko yung nasa side stand na sensor. Yung nung hinugot ko siya ay hindi naman nagbago yung kanyang andar mga ka-rider, ganun pa rin. Kaya naisip ko na walang sira ang ECU dahil hindi nagbago nung hinugot natin yon. Kasi pag hugutin mo yun at nagbago yung andar, tumino, ibig sabihin mga ka-rider ay may sira yung ECU natin. Pero ang Beat na ito ay hindi naman nagbago yung andar niya mga ka-rider. Kaya nag-decide na lang ako na linisan ko yung fuel injector at yung kanyang throttle body. Yun ang ginawa ko mga ka-rider. Kaya pala ganun mga ka-rider na pumugak-pugak. Napakadumi pala yung kanyang injector. Sobrang dumi mga ka-rider. Kaya walang nakapasok na gasolina, konti lang yung pumapasok. Yun ang dahilan kaya pumupugak yung motor natin mga ka-rider. At pinalitan ko pa to ng fuel filter at saka air filter mga ka-rider. Kaya bago lahat mga ka-rider yung mga air filter nya at fuel filter. Nagpalit pa ako ng spark plug mga ka-rider. Akala ko nung una ay yun ang dahilan, pero nung napalitan natin ay ganun pa rin, walang pinagbago.
Kaya sa mga naka Honda Beat dyan na katulad natin, hindi kayo basta-basta nagpapalit ng ECU. Gawin nyo muna lahat, yung paglinis ng injector, throttle body at fuel filter. Yun ang uunahin nyo mga ka-rider bago kayo mag-decide na magpalit ng ECU at mag-reset pa kayo ng ECU mga ka-rider. I-check nyo pa rin yung mga TPS nyo, kasi pag sira yung TPS, kahit gumagana lahat, injector saka yung fuel pump, kahit gumagana lahat yan, pag sira yung TPS mga ka-rider, hindi pa rin okay yung takbo ng motor mo. Kaya dapat ma-check mo lahat yan. Kaya hindi basta-basta mga ka-rider ang FI na motor. Dami ka talagang gagawin, hindi katulad ng carburetor type na konti lang yung mga piyesa niya. Andito na tayo mga ka-rider sa Suyo, Lucosur. Yan yung mga bundok lalaki. Subukan natin na iakyat ito mga ka-rider sa Bisang. No! Sa God, Bisang please, Pass. no! Pero tignan natin kung hindi umuulan sa daan. Pero pag umulan baka babalik na tayo mga ka-rider. Nakakatakot kasi dito sa bundok pag umulan. Kaya sana hindi umulan. Okay na yung takbo niya ngayon mga ka-rider. Sa highway umabot siya ng 98 kanina. May back ride tayo ngayon mga ka-rider, kasama natin si Mrs. Pero maramdaman ko talaga yung lakas itong bit na to. Yan, wala pang akyatan ngayon dito mga ka-rider. Mamaya pa yun pag malagpasan natin yung butak. Umpisa na yung akyatan mga ka-rider. Yan, mapapasaba ngayon si Honda Beat. Seriously, what the fuck are you doing? Yan, akyatan na dito mga ka-rider. Tignan natin kung gaano kalakas si Beat sa akyatan. Yan, pakiramdam ko mga ka-rider, malakas naman siya ngayon. Iwan lang natin mamaya kung malakas nga ba sa long ride na akyatan mga ka-rider. Yan mo. Okay naman mga ka-rider ang kanyang pag-akyat. Smooth na smooth talaga yung takbo niya. Bilib ako sa motor na to kahit 110cc lang.
malakas naman sa akyatan. Parang sisiw lang sa kanya yung ganitong akyatan at pakurbada pa. Ang kagandahan lang mga ka-rider, ang automatic na motor, wala ka nang ibang gagawin kundi maggas lang at magpreno. Hindi gaya ng dikampyo na motor na kailangan mo pang mag-release pag ganitong akyatan. Pero ito hindi na, napakadaling i-drive mga ka-rider. Wala pa naman akong naramdaman na humina siya mga ka-rider. Malakas pa siya, malayo na yung napatabo natin. Ganda pa naman yung kanyang arangkada. Yan, ganda talaga mga daan dito. Yan, ito yung mga gusto ng mga mahilig sa kurbada. Talagang puro kurbada dito. Nakakatakot lang dito mga ka-rider, sa daan na to madami ng bato na nahuhulog. Di na gaya ng dati mga ka-rider na maganda pa ang mga daan dito. Pero ngayon unti-unti nang nasisira dahil sa mga malalakas na bagyo. Yan, nakalayo na tayo mga ka-rider. Layo na to na napatakbo natin. Maganda ang performance ng Honda Beat na ito mga ka-rider. Sulit yung pagbili natin dito. At saka ang kagandahan dito mga ka-rider ay hindi pa nabubuksan yung kanyang engine. Tsaka yung mga wirings talagang buo pa talaga, hindi pa siya nare-repair. Kaya maganda to talaga mga ka-rider. Ang kanyang odo lang niya ay nasa 18K lang bago natin tong kinuha. Yan ang tataas mga bundok. Ha? Jay. Oh, yung pumapurag Jay. Woy. Oh, ganda talaga ng view mga ka-rider. Ganda ng view. Bilib talaga ako dito sa bit na to. Maliit lang siya pero palaban yung kanyang engine. Malayo na yung dinaanan natin mga ka-rider. Hindi pa rin nagbago yung kanyang arangkada. Malakas pa rin mga ka-rider. Delikado kasi mga ka-rider pag umuulan na nagpupunta kayo dito. Yan, Suyo. Dito na tayo sa Suyo. Lawak talaga ng Suyo. Suyo pa kanina yung inumpisahan natin na nagbidyuhan. Suyo pa rin hanggang dito.
Ngayon ko lang naitakbo ng ganitong kalayo itong Honda Beat na ito simula na nabili natin. Gusto ko kasing subukin kung gaano ito kalakas sa akyatan. Pero hindi ko pa nasubukan ito sa Skyline. Baka sa next siguro mga ka-rider, abangan nyo ito. Susubukan natin ito sa Skyline. Mas maakyat na naman doon. Hindi gaya dito na hindi masyado. Pero maakyat na dito, pero mas lalo doon sa Skyline. Kaya masubukan natin sa Skyline ito ulit mga ka-rider. Yan ang aabangan nyo. Tignan natin kung makaakyat siya doon. Kasi dito malakas naman. Wala naman ako masabi dito. Kayang kaya naman niya. Dalawa pa kami ni Mrs. pero kaya pa rin. What? May bigat pa yung kargami sa top box. Dito siguro yung daan. Talagang rough road na. Nasira kasi ng bagyo. Talagang hindi nagbago tong arangkada ng motor natin mga ka-rider. Malakas talaga. Kaya hanggang dito na lang yung video natin mga ka-rider. Salamat sa mga nanood at pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para updated kayo pag may bago tayong video.